Tinanong sa akin, kasya na ba po ang 500 pesos? Then I said, yes, kasya ng 500 pesos. But it depends on the number of the family members. Kabila ang batikos ang inabot ni Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque matapos sabihing kasya na ang 500 pisong budget para sa panghanda ngayong holiday season. Pero paglilinaw niya, dapat ang pamilya ay binubuo lamang ng isang ama, isang ina at 2 anak. Pero inalmahan yan lalo na ng mga ordinaryong Pilipino na siyang direktang nakararanas sa hirap ng buhay. Kung ibabatay sa kasalukuyang presyo ng bilihin, sa pansahog pa lamang, gaya ng sibuyas at bawang, ay kulang na ang 500 piso. E paano pa ang ibang sangkap gaya ng giniling at mga gatas na pangsalad? Maging si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro hindi masagot kung paano pagkakasyahin ng 500 na budget para sa holiday dinner. Hindi naman siguro pwedeng pagsabay-sabayan. Pwede isa. Pwede ham siguro. Meron namang murang ham. Meron, di ba? Yung per shape, mura lang yun. Well, anyway, hindi ko po yan masasagot sa ngayon. Sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi kasyang 500 pesos dahil ang budget nga ng holiday giveaways ng Office of the Vice President ay nagkakahalaga ng 2,100 pesos. Dagdag pa ng Vice Presidente, matagal na panahon nang hindi kasya ang 500 pesos na budget sa pamilyang Pilipino. Totoo yun, ma'am. In fact, yung sa amin na pinamimigay nasa 2,100 na pinatunayan naman ng mga ordinaryong mamamayan. Kulang na kulang yun. Dagdagan niya. Gawin niya 2,000. Sa taas po ng bilihin natin ngayon, lalo na sa mga vegetables po natin, ganon. So, ang hirap po mag-budget doon sa halagang 500. Ibanda, pwede na yun. O, sabihin ko, ikaw ang gumawa niyan. Kung pilit pagkakasyahin, may mabibili sa halagang 500 piso. Pero ang tanong, anong klaseng pagkain at sustansya meron ang ipakakain sa pamilya sa ganitong halaga? Hindi lang insulto kundi pangmamaliit sa pamilyang Pilipino ang pagpipilit na pangatwiranan ang posisyong ito ng DTI. Kung tinototoo ng gobyerno ang pagsaserbisyo sa publiko at kung hindi nasayang ang maraming pondo ng gobyerno sa katiwalian, hindi makararanas ng matinding paghihirap ang mamamayan. Huwag namang gobyerno pa ang mismong mangmaliit sa mga mamamayan nito. Ako po si Weng De La Fuente at ito ang Datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.